Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Yan, meron naman po tayong request na topikin. Pag-usapan daw po natin ang long distance relationship. Lalo-lalo na nandito tayo sa abroad, di ba? Ang hirap po talaga ng relasyon na ganyan. Lalo-lalo na ang mahal natin andyan sa Pilipinas at milyang-milyang ang layo natin dito sa abroad, di ba? Lalo-lalo sa mga bago pa lang na may asawa dyan at matagal na may asawa din dyan at yung may boyfriend, girlfriend dyan. Ang hirap talaga ng long distance relationship. Lalo-lalo na ang kalaban natin dito sa abroad ay ang homesick. Di ba? Ang homesick talaga yun ang kalaban natin. Lalo-lalo na sanay tayo sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, nakasama sila. Tapos, ang girlfriend natin o boyfriend natin, yung mga bonding moments natin, yung mga masasaya na pinagsamahan natin, maaalala natin yan. Kaya dito sa abroad guys, kailangan kapag nag-abroad ka, buo ang loob mo. Matatag ka. Matapang. Lalo-lalo na sa mga tukso, di ba? Dahil ang tukso dito sa abroad, kapag mahina ka, talagang susukuan mo. Kaya dito, kailangan pigil ang sarili mo at kailangan yung tiwala sa partner mo nandoon. Kapag nawalan ka ng tiwala at wala kang sa buhay mo, lalo-lalo na sa pangarap mo, talagang bibigay ka at mawawasak ang pangarap mo at ang iyong pamilya at ang iyong iniwan sa Pilipinas o saan man lugar na nasaan man kayo na milya-milya ang layo at long distance relationship nyo talaga ay napakahirap. Ako po, dumaan din po ako sa ganyan na kalagayan. Ang hirap talaga. Nung first time ko na yun nga, nag-asawa ako, iniwan ko yung asawa ko, talagang doon ka pa lang sa eroplano, iiyak ka na. Di ba? Talagang, kasi, nag-abroad tayo, talagang nandyan na lahat, sakripisyo, tiis, at saka yung tiyaga, determinasyon para sa ating mga pangarap. Di ba? Kaya, kung hindi mo ito dadalin o iyong gaganapin sa buhay, ay talagang susuko ka at bibigay ka at hindi ka magtatagal dito sa abroad. Kasama yan lahat sa pag-abroad. Yung homesick ang pinakaunang kalaban natin guys, lalo-lalo na kapag darating ang okasyon, hindi mo siya kasama, ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak ay lumalaki, hindi mo siya kasama, hindi niyo sila kasama. At ang iba dyan, nasisira ang relasyon dahil sa malayo ang, milya-milya ang, lugar nila. At iba natutokso dahil nga sa sobrang lungkot. At sa sobrang lungkot na yon, ayun, may mga tao na makakakilala ka, magiging kaibigan hanggang sa magkaibigan. Di ba? Yan ang talagang long distance na talagang ang hirap. Lalo-lalo na sa mag-partner, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa. Ayan, nasisira ang pamilya dahil sa isa pa sa long distance relationship, yung kagaya natin, nasa abroad tayo. Kapag talagang mapusok ka, mahina ka, bibigay ka talaga. Yan ang kinakasira ng mag-partners, yung mag-asawa at yung mag-boyfriend, mag-girlfriend. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya ito mapapayo ko lang po sa inyo. Marami yung mga tao na ganyan na marami yung mga sumuko sa relasyon. Pero nakakalungkot talaga. Maraming mga nabigo at ilan lang yung mga happy endings. Yung iba, hindi sila nakakatagal dahil mahirap talaga. Kaya kung nasa long distance relationship ka ngayon guys, or kailangan niya talagang lumayo,
para sa kinabukasan ninyo. May mga ano ko na tinanong sa mga kaibigan natin. Ito, iaano ko lang po sa inyo yung tips na ito, guys. Yung mga kagaya ng mga long distance relationship nyo na tumagal kayo na yun nga, may chance kayo na kayo pa rin yung taong pinakamamahal mo, 'di ba? So guys, ito ibibigyan ko kayo ng tips. Una, umiwas sa isang kayo sa ano, yung kailangan guys, iwasan yung mga bagay na nakakasira sa relasyon ninyo. Kung nasa long distance relationship kayo guys, halimbawa na dyan yung pakikipag-text sa iba o yung pakikipag-usap na alam mo sa huli, yung pagsisimulan ng selos sa inyong asawa o yung inyong boyfriend o girlfriend. Lalo na nandito sa abroad, di ba? Yung mga nauuso dyan, yung mga group chat, di ba? Ang daming nasisirang relasyon dahil maraming nagkakadevelopan dyan, di ba? Totoo yan, real talk yan. At ang masama doon, yung may mga partner na sila, may mga asawa na sila, may mga jowa, di ba? Tapos doon sila naghahanap ng mga kaharutan, kalandian, di ba? Tapos ang ending, ayan. Doon yung iba magrereklamo, iiyak. Tapos yung iba nakipagrelasyon na buntis. At yung iba, yung asawa nila nandoon sa Pilipinas, nagluloko at ikaw dito nagsiseryoso at ikaw naman vice versa o kaya ikaw ay nagluloko dito, babae man o lalaki, mabubuntis at ayan, magreklamo kay Idol Tulpo, di ba? Kapag may asawa na tayo, may pananagutan na tayo or jowa or yung mag-boyfriend or girlfriend, pigilan mo yung sarili mo guys. Huwag mong gawin dahilan yung naboboard ka, di ba? Kaya nga naghahanap ka ng makakausap. Maraming mga libangan dito guys. Kagaya ako, ayan, nagbo-vlogs ako. Ayan, pinapanood ko yung mga masasayang mga pelikula, di ba? Gawin niyo na yung ano nyo, yung oras ninyo na maging busy. Huwag nyong ano na maging malungkot kayo. Maraming paraan guys. Hindi yung paraan na makikipagkaibigan ka tapos yun hanggang sa magkaibigan kayo at ang pamilya ninyo na naghihintay hanggang sa gayon napamahal ka sa kanya at kayo ay nagkarelasyon, masisira ang pamilya ninyo guys, di ba? Halimbawa, ayan, maraming mga paraan. Nandyan yung YouTube, Facebook, pwede ka rin kung yung mga mahilig sa mga games dyan, di ba? Maglaro-laro kayo. Ang hirap, di ba? At saka yung mga babae dyan, talagang yung iba marupok. Yung iba kinakati. Huwag na natin pag-usapan yan. Yun nga. Ang kati kasi na hindi natin mapigilan. Lalo-lalo na yung kapag talagang ano ka na, malungkot ka sa buhay, tapos may problema ka sa pamilya at ayan, may darating iba na makakausap mo at magkakapalagayan kayo hanggang sa matokso kayo. So iwasan niyo po yan. Yan po din po ang nakakasira sa pamilya natin. Kaya iwas-iwas po yan. Dahil talagang yung ganyan na relasyon, walang kahantungan. Oo nga, masaya ka ngayon. Eh kung nagbunga yan at iba nabubuntis, nakikipag relasyon sa mga ibang lahi. Ang ibang lahi na yan, pag nandito lang yan, masaya kayo. Pag uwi niyan, paano ka? At ang pamilya mo na naghihintay. Maraming natutulpo. Maniwala kayo, kaya iwas-iwasan nyo po yan. Ito'y payo lamang po para hindi kayo talagang gumulo ang buhay ninyo. Pumunta po tayo dito para sa kanila, para sa future natin. Hindi po tayo pumunta rito para maglandi. Di ba? Hindi po tayo pumunta rito para makipag-jowa, makipag-boyfriend, girlfriend, at para magloko. Pumunta po tayo dito sa pamilya natin para ibigay ang kanilang pangangailangan.
Hindi yung sirain ang ating buhay, kundi paghinhawain ang buhay natin, di para sirain. Mag-isip-isip po kayo. Kaya yan, tinapik ko po sa inyo yan, yung mga long distance relationship dyan. Sa mga nandito, yan, tamaan na po kayo. Totoo po yan, real talk po yan. Kahit na ikaw ay matino, kapag ang babae ay lumandi sa'yo at lumapit sa'yo, yung iba marupok bumibigay. At yan, nagkakaroon sila ng relasyon. Masaya kayo ngayon pag uwi nyo sa Pilipinas, sir, ang pamilya ninyo, di ba? Kaya isip-isipin nyo rin ang inyong kinabukasan. Di ba? Ang hirap talaga ng long distance relationship, guys. Kailangan talagang matapang ka. Yung talagang malakas ka sa tukso, iwas. At isa pa, guys, sa long distance relationship, marami talagang yung mga ganyan na sitwasyon, maraming mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Yung iba nag-abroad, imbes na guminhawa ang buhay ay nasisira dahil sa mga pakikipagrelasyon nila. Kaya ito na vlogs natin po na pag-usapan at meron po nag-request sa mga subscriber natin at pag-usapan natin. Sana ito makarelate po kayo. At pag-isipan ninyo mabuti na nandito po tayo para magtrabaho, para kumita, para sa ating kinabukasan. Hindi pumunta tayo dito para magloko, para sirain ang buhay natin. Pakaisipin niyo po yan. Ito, hindi po ako perfecto rin na nagsasalita sa inyo. Dahil ako po, hiwalay din po ako sa asawa. Kung hindi niyo tatanong, nag-asawa ako ng pangalawa. Nag-abroad ako, seryoso ako sa buhay. Umuwi ako, nag-asawa ng una, hindi nag-success yung pangalawa ko dahil ang pamilya namin yung nagkagulo at nagkahiwal kami. At ito nga, sa pangalawa ko, naging mabuti na. At ito, iniiwasan ko ito. Ay madalas din kami mag-away. At talagang isa pa, guys, sa long distance relationship, iwasan ninyo po yung selos. Selos ang una rin nakakasira sa pagsasama ng mag-asawa, mag-jowa o mag-boyfriend, mag-girlfriend. Iwasan po ninyo yan. Kapag ang selos ay umano sa inyong buhay, wawasakin yan ang inyong relasyon. Kailangan meron kayong tiwala o trust sa inyong partners. Di ba? Pinaka-importante po yan yung tiwala. Di ba? Kailangan kapag ang mag-asawa walang tiwala sa bawat isa, isa pa rin yung kakagulo yan minsan yung pag-aaway ninyo, yung kaibigan ka sa mga makikilala mo, lalo sa mga Facebook, di ba? Ang daming mga ganyan na nasisira at minsan nahuhuli ka. Lalo-lalo na yung password mo, guys. Kapag talagang seryoso ka sa asawa mo, kailangan isa lang ang Facebook mo at Facebook ninyo. Kapag ang lalaki na nandito sa abroad, maraming Facebook. Tumatawa ako kasi isa ako doon eh. Isa ako doon. Aminin ko po sa inyo, isa ako doon, marami akong Facebook. Dahil ang Facebook ko, hindi alam ng misis ko. Minsan meron akong, sana asawa ko, wag kang magalit. Then, ayun nga, nagbago na ako. Na marami akong Facebook, pero yan, siguro karma na rin sa akin ito. Ayun nga yung Facebook ko na close lahat. Dahil nga isa yung ginagamit ko na email at saka yung number ng phone ko. Na-hack yung isang Facebook ko, damay lahat. Kaya yung mga old picture ko, yung mga memories ko doon na since na dumating ako dito sa Saudi, 2011, damay. Pati yung mga album ko, videos ko, napakaraming mga memories, guys. Naniwala kayo. Kaya kapag gagawa kayo ng Facebook, dapat iisa lang. At talagang yung Facebook na yun, alam ng asawa mo pati password. Kapag nagbumawa kayo ng password, dapat isa lang talaga at alam niya. Kaya yung iba, yan, nasisira ang relasyon dahil sa pag-aaway nila. At isa pa, guys,
Marami kasing mga problema na dito sa Saudi o saan pa man, hindi lang dito sa Saudi, dito sa abroad. Basta sa abroad, marami mga ganyan na sitwasyon guys na minsan may mga makakilala ka mga kaibigan na siyempre ikaw mabuting loob pa, yung puso mo malambot kapag may lumapit sa iyo, hindi mo sila pwedeng hindi-hindian dahil nga katulad mo rin sila na OFW nangangailangan na kapag minsan emergency na ikaw na kapag meron ka, ibibigay mo ng tulong sa kanya. At yun ang ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan kapag tumulong ka doon sa kaibigan mo o kakilala mo man, kailangan alam din ng partner mo kasi yun din ang pinag-aawayan ninyo. Ito nangyari sa akin ko kaya sinishare ko po sa inyo. Tumulong ako sa isang kaibigan ko na ayun nga nangailangan siya dahil may sakit ng kaibigan niya. Galing siya dito sa abroad at umuwi siya at nangailangan dahil nga ka-grupo ko dito sa Facebook. Naawa naman ako, siyempre ako mabuting loob naman ako, ang malambot ang puso ko. Naawa ako dahil galing siya sa abroad at nangako naman din siya na babayaran ako pagbalik niya raw. Kaya hindi naman ako umaasa na ibalik niya yun basta nakatulong ako sa kapwa ko. At nalaman nga ng asawa ko na tumulong ako doon sa babae na yun. At yung babae na yun, dahil friend ko, nag-post siya. Nagpasalamat siya sa akin na maraming salamat kabayan sa ginawa mong tulong sa akin. So, hindi ko hindi ko siya ni-replyan yung post niya na yun basta nag-heart lang ako. At isang pa rin to, issue at nabasa ngayon ng misis ko. Naku po, talagang away talaga. As in, galit na galit siya. Sino yung babae na yan? Sino yung tinulungan mo na yan? Bakit ka hindi mo sinasabi sa akin? Yun po yung sinasabi ko sa inyo na ingat po kayo sa mga tao na yun nga nagtutulong kayo. Kailangan kapag tumulong ka sa tao, alam din ng asawa mo. O nga mabuti ka ng tao, malambot ang puso mo. Pero dapat ipaalam mo rin sa kanya. Yun din po yung isang pag-aaway din ng long distance relationship. At isa pa guys, bibigyan ko po rin kayo ng isa pa na pag-aaway. Dahil nangyayari na po sa akin to yung selos, yung pag-post sa Facebook. Ayan ang pag-aaway ng mag-asawa at yung mag-jowa at mag-boyfriend-girlfriend. Kaya kayo sa long distance relationship nyo, kailangan, alam ninyo yun, yung limit nyo at wag po kayong kailangan kapag nalulungkot ka, meron naman kayong conversations lalo na sa imo o sa Facebook, magtawagan kayo araw-araw. Kapag ang isa ay nawala ng oras sa inyo at wala na kayong time sa bawat isa, ang isa ay dito lang sa abroad, di ba? Napakalungkot. Kapag hindi nyo tinawagan ang inyong asawa, kayo nasa Pilipinas dyan, kailangan nakamonitor kayo. Araw-araw, kukumustahin niyo siya para hindi siya nalulungkot at para hindi siya nalulumbay o yun nga, nangungulila. Dahil ang hirap talaga dito sa abroad, lalo na yung mangulila ka, kailangan on time kayo. Kumustahin ninyo kung ano nangyayari sa kanya para yung communication ninyo ay mag-last na talagang tumagal. Kasi ang hirap talaga, maraming mga nasisira na long distance relationship sa ganyan na sitwasyon guys. At saka guys, isa pa, huwag kayong puro negatibo. Kasi ang negatibo, yun din na nakakasira sa relasyon guys. Kundi yung mga negatibo na reaction ninyo, diyon mo makikita yung kung talagang tatagal kayo yung long distance relationship ninyo o hindi. Kung lagi kang bitter, walang tiwala, ma-pride, magulo, tingin mo tatagal ba yung long distance relationship nyo? Good luck sa'yo. Kaya kapag gusto nyo tumagal guys, dapat meron kayong trust sa bawat isa. Acceptance, mahaba ang pasensya, true love. So, kung meron kayong ganyan sa relasyon ninyo guys, dapat yung mga long distance na ganyan, nandiyan yan, di ba? At saka yung relasyon na ganyan ay talagang mag-grow, lalo-lalo na yung may tiwala kayo sa bawat isa, di ba?
yung relasyon ninyo. So, isa pa guys, enjoyin mo yung pagiging mag-isa. May mga may mga disadvantages at advantages, 'di ba? Yung long distance relationship. Yung mga long distance relationship. Kesa isipin mo everyday yung pagkakalayo nyo ng mag-asawa mo. So, bakit hindi ka mag-isip ng mga pagkakakitaan mo, yung pagkakaabalahan mo, di ba? Dahil malayo kayo sa isa't isa, mas marami kang oras o oportunidad para ma-develop mo yung sarili mo. Mas makakapag-concentrate ka sa trabaho mo. Kunyari, kung kayo ay nag-aaral, di ba? So, o kaya mag-business ka. O kaya kung ikaw ay mahilig sa pagpapaganda, magpaganda ka. Para mas lalo siyang ma-excite, masabik, di ba? Kapag nagkita kayo, mas marami kang oras, guys. Halimbawa, sa pamilya mo, di ba? Kasi, kung magpo-focus ka lang sa pagkakalayo nyo ng mga partner ninyo, walang mangyayari sa inyo. Lalo ka lang mati-depress, may stress, mag-iisip ng mga problema, di ba? Masisira ang ulo mo sa kakaisip. Kaya enjoy mo lang. So isa pa guys, matuto tayong magtiis at yung habaan natin ang pasensya natin. May mga long distance na ganun nga, yung mga kasama natin na naghihintay tayo ng ilang taon bago tayo magkita. Marami yan sa mga nandito sa abroad, mga OFW. Kung hindi ka marunong magtiis guys, at hindi mahaba yung pasensya mo, hindi tatagal yung long distance relationship ninyo. Kaya tiisin mo. Kung may mga tukso na mo diyan, may mga dumaan na gwapo o maganda, 'di ba? Kailangan kontrolin mo yung sarili mo. Dapat maging tapat ka sa partner mo. Huwag tayong patokso. Maraming mga ganyan na nangyayari. Minsan nag-aaway kayo tapos mayroon ka makikilala tapos doon madidevelop ka. Lalong masisira. Pag-usapan niyo ng mabuti dapat yan guys. 'Di ba? Hindi yun konting alitan lang na kunyanya, kailangan kapag ayun, nag-aaway kayo, yun meron kang makakilala na kaibigan at na yun nga ibibigay mo sa kanyang problema mo hanggang sa magka-develop kayo tapos kayo na maging kayo at paano naman yung nasa malayo, yung asawa mo o yung boyfriend mo, yung jowa mo, di ba? Yun ang kinakasira ng LDR na sinasabi ko po sa inyo. Kailangan matiisin ka. Yung self-control. Huwag ganun dapat. Lagi niyong iisipin na kahit na anong mangyari guys, maraming mga pagsubok na dumarating yan sa buhay natin. Na dadaan sa relasyon ninyo para na masisira. Kailangan maging matatag tayo. Diba? Kung yung mga ganyan na mga problema at nalampasan natin at kapag natapos na yung kontrata natin, tayo rin ay magiging masaya dahil yung mahal natin sa buhay na nasa malayo, nangangarap sa future ninyo at ang inyong mga pangarap at ikaw ay kasama siya, kasama kayong dalawa nangarap dito at huwag nyo sirain para yung kinabukasan ninyo ay maging maganda. Talagang ang LDR, talaga pong napakahirap po yan. Diba? So, iwasan po rin natin yung sobrang selos. Kahit na 100% yan, ay hindi pa rin may iwasan na pumasok sa isip natin na kung minsan yung iba, kapag hindi mo nasagot, hindi ka nakapag-message, isipin natin, may kalandian na. So, iwas-iwasan po natin yan. Maging broad-minded po tayo. Diba? Hindi natin may iwasan yan. Pero dapat natin magpadalos-dalos sa mga sasabihin mo sa kanya. Ingatan mo. Dapat mag-isip ka muna ng mabuti. Huwag yung basta-basta ka na lang magbibintang nang walang sapat na ebidensya.
Kontrolin mo yung sarili mo na mahinahon dahil walang magandang idudulot yan kung puro ka selos, paghinala. So gawin mo, maging open ka sa kanya. Sabihin mo na kung ano yung bumabagabag sa isipan mo, di ba? Explain mo mabuti sa kanya ng mahinahon, siguradong tatawanan ka lang niya. Dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama. Yun ang iwasan ninyo yung selos, guys. Yung kailangan at isa pa yung kailangan meron kayong time, oras, schedule sa bawat isa. Napaka-importante yun. Dahil marami nag-aaway guys sa mag-partner na ganito dahil dito. Kaya para maayos, maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, alamin ninyo yung schedule ng bawat isa kasi dito sa abroad, iba yung oras natin sa Pilipinas at ibang oras dito sa abroad. Yung may mga time zone ba? Minsan, kapag ikaw umuwi ka, gabi na, at siya gabi na. Hapon na dito, gabi na doon. Tapos nagpapahinga ka na doon na umaga na. Kaya, kailangan meron tayong schedule. Alam ninyo yung oras na tatawagan ninyo kung nasaan siya. Sabihin mo sa kanya, ayan, tatawag ako ganyang oras. Pero kapag tumawag ka, at nasa trabaho sa atin, hindi niya nakasagot, ikaw, blah, 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 galit na galit. Yun ang unang pinag-aawayan din ng long distance relationship, guys. Iwasan po natin yan. Di ba? So, ayan guys, yun yung mga tinapik lang po natin na yung mga long distance relationship, kung bakit na sisira dahil po sa mga sitwasyon na yan. Kaya yan, binahagi ko po sa inyo yung topic na ito at para alam ninyo ang gagawin ninyo kapag pumasok kayo sa LDR na long distance relationship sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan, kamag-anak. Alamin po ninyo ang long distance relationship para yung inyong buhay ay hindi masira. Marami mga ganyan at sisira na pamilya kapag ikaw ay nag-abroad. Asahan mo. Ayan. Kailangan maging matapang tayo, mahinahon, matiisin, at matapang lalo sa mga pagsubok na yan at sa mga tukso na yan. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong panunood at sana nag-enjoy po kayo sa ibinahagi ko na naman sa inyo na itong usapin na to sa long distance relationship kung paano kayo magtagal, hindi masira ang pamilya ninyo. Good luck po sa inyo. Happy weekend po. God bless. Pobreng Kapampangan. Enjoy watching po.